ano na meron pong depression sa akin eh. Hanggang sa itong huli na-realize ko na eh kung sino yung nasa likod, kung bakit ako. Tingnan nyo, Your Honor, ano, wala na ako sa PIDEA. Kinasuhan pa ako. Kinasuhan pa ako eh. Talagang, meron talagang committee sa akin. Ito lang, November 30, March, sinalpan ako ng 2 waran. Hindi ko na alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ko, sa Tony Del Valle. Binailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge dun sa commission of offense, tumayo sa complainant. Bakit? Ano sabi niya sa akin? Sorry, nag-utusan lang ako ni Gerald Cacta. Sino ba si Gerald Cacta? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Secretary of JOA doon sa PIDEA after si Gerald Gutierrez. At noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintol sa akin. Ngayon naisip ko na lang, Your Honor. Let's focus on this particular issue muna. Jonathan Morales, Agent Jonathan Morales. About the halt of operation. Why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni ASIC Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order nito? No, Your Honor. Ang nalaman ko lang po yun, bali nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang PIDEA, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, sabi niya, si ES daw po yung nagpa-hold ng operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Yes. Si Executive Secretary Ochoa po, yun po yung Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung Naniwala sabi ka? niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, ilan nyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi Sino yan. nagsabi? Sasig ka dapat. Okay na. Hindi ko po alam. Senator pa rin. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari. Sa inyo na po yung impormasyon na yan. Ang sabi ko siya. Yes, go ahead. Saan ko na po yung impormasyon? Where did your Kay superior get information? na namatay po. Involved na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay Asik Gatapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang Nino, ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po, when was this? after 1 year, o matapos yung humigit kumulang 1 taon. Ito po ay, kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako, nagpatawag sa'yo? si Attorney Serapio, Police Director Pelizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacanang. Pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor. General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang kung bugado siya, pero as para sa ito, hindi siya bugado. General Serapio, Eliseo chief during the time of President Aquino. Pelizardo Serapio po. Pelizardo Serapio, Opo. class 78. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyo na yon. Kung saan i-report ko, i-brief ko sila doon sa mga ongoing projects na
na ginagawa namin, pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon Why? po ako Why? nagtataka doon. Why? Dahil po, nung panahon na yon, nung nagkaroon po ng yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pagpipigil sa amin na hindi pagtatrabaho. Inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan. Kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandiyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nauhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga, yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kami ro sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin, malalaking drug trafficker. Ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Eh ano ang sabi sa akin sa Malacanang? Eh wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matitinong mga inchik yung mga hinuli nyo eh. Pero, pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma, Central Bank Governor, Security Exchange Commission, at saka yung Insurance Commission. Tatlo yan. Tatlo yung nakapirma na yan doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong ng AMLAC, 200 billion po. 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC doon sa Asset Preservation Order is 130.4 million na lamang po. Okay, Pero so- pinaliwala ho nila yung mga sinasabi ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Ibang operations yun. Iba-iba po yun. Iba. Iba-iba po. Ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko doon eh. Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung Director General na inilagay ni na Secretary Ochoa, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa barangay Pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahulin mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas hubat, di ba? Pataas hubat, di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldok ka na dyan. Wala ka na karapatan i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin doon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Elisardo Serapio ng Liceo sa Malacan. Nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations of public care against the PIDEA and its leadership. Ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. Before we continue, I would like to acknowledge the presence of the So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Kasi hindi totoo mga drug lord na nahuli nyo. Yes, Your Honor, yun po ang binaliit po talaga. Ba't hindi ka pinagalitan dahil dito sa operation? Lahat po, Itong particular case. lahat po yan, kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya Kasama po. Kasama yun. Yun nga po ang nagtataka ko. Noon, wala po akong meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa nitong huli, na-realize ko na kung sino yung nasa likod, kung bakit ako pa. Tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PIDEA. Kinasuhan pa ako eh. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor.
Ito lang, November 30, March sinarban ako ng 2 warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission ng offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siyang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PIDEA after ni Gerald Gutierrez. Na noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue.